Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,301.08. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alam ng karamihan na magkapatid sina Winfred at Winston. Magkasama silang lumaki noong sila ay isa pa lamang 100 colors flower at isang tenacious heavenly bamboo. Napakatibay ng kanilang ugnayan. Sumabog ang celestial origin energy ni Winston mula sa kanyang katawan habang sumusugod siya papunta sa lugar ng labanan gamit ang buong lakas niya. Sa kasamaang palad, pagdating niya, nakita na lang niya na sira-sira na ang lugar. Walang tao sa paligid. Kahit na matapos niyang palawakin ang kanyang banal na kamalayan sa lahat ng direksyon, wala pa rin siyang natuklasang presensya ng kahit sino. Alvin. Sabi ni Winston habang nagngangalit ang mga ngipin habang lumilitaw ang isang hindi magandang ekspresyon sa kanyang kunot na mukha. Ang kanyang mahaba at puting buhok ay lumilipad sa hangin na parang makamandag na ahas kahit walang hangin. Kapatid, tiyak na ipaghihiganti kita. Kumislap ang puot sa kaibuturan ng mga mata ni Winston. Kasabay nito, puno rin siya ng pag-iingat. Paanong si Alvin, isang simpleng Panginoong Celestial, ay may napakaraming panlilinlang? Tao ba talaga si Alvin? Kung tama ang paghatol ni Brother Winfred, ang Devata artifact ni Alvin ay tiyak na isang matataas na uri kahit sa realms of gods. Kung hindi, paano niya magkakaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan? Bulong ni Winston sa sarili habang ang kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Ilang sandali bago siya namatay, sa wakas ay napagtanto ni Winfred na nagkamali siya sa pag-aakalang ang lakas ni Alvin ay nagmumula lamang sa 7 orifice exquisite sword. Nang panahong iyon, sa wakas ay napagtanto niya na ang manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon ay hindi lamang malakas dahil sa 7 orifice sword, kundi higit sa lahat ay dahil sa 5 divine elements. Sa kasamaang palad, dahil natuklasan lamang niya ito bago siya namatay, wala siyang oras para ibunyag ang impormasyong ito kay Winston. Dahil dito, inakala rin ni Winston na ang lakas ni Alvin ay nagmumula lamang sa 7 butas ng mahusay na espada at hindi niya minamalaki si Alvin kahit na napatay na ni Alvin si Winfred. Bukod dito, ang lakas niya ay nakahihigit sa lakas ni Winfred. Kung nakipaglaban siya kay Winfred, mas mabilis niyang mapapatay si Winfred kaysa sa maaaring mapatay ni Winfred si Alvin kung hindi naging pabaya si Winfred. Siguro ay pabalik na si Alvin sa Heavenly Pool Palace pagkatapos umalis sa palasyong ito. Pupunta rin ako sa Heavenly Pool Palace para tingnan kung maharangan ko siya. Pagkatapos umalis, gumamit si Alvin ng ibang ruta upang bumalik sa Heavenly Pool Palace, kaya naman, matagumpay niyang naiwasan si Winston. Matutulungan ako ng Supreme Powerhouse Divinity na matutunan kung paano pagsamahin ang aking lalim mula sa batas ng kalawakan, ngunit hindi ko pa rin lubos na nauunawaan kung paano ito gumagana. Bukod dito, tila may kaugnayan ito sa aking cultivation base, bulong ni Alvin sa sarili. Naalala niya noong siya ay isang celestial duke pa lamang, hindi siya umunlad sa kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan dahil sa kanyang cultivation kahit na sa tulong ng Supreme Powerhouse Divinity. Nang magkaroon siya ng isang tagumpay at maging isang Celestial Lord ay saka lamang niya naunawaan ang lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa mastery stage mula sa unang yugto. Base sa aking karanasan, tila malamang na magagawa ko lamang pagsamahin ang aking mga kalaliman kapag nakagawa na ako ng isang tagumpay at naging isang Celestial Emperor. Ano sa palagay mo, Sister Water? Hiningi ni Alvin ang opinyon ng World Cleansing Divine Water. Dapat nga, sagot ng World Cleansing Divine Water, sa pinakamababa, wala pa akong nakilalang sino man na matagumpay na nakapag-fuse ng kanilang mga lalim bago naging isang Celestial Emperor. Marahil, ito ay isang paghihigpit na itinakda ng kalangitan. Pagkatapos nito, dapat mong pansamantalang itigil ang pagtutuon sa batas ng kalawakan at magtuon na lang sa pagpapataas ng iyong cultivation base. Tumango si Alvin bilang tugon. Bagamat nagkaroon siya ng tagumpay noong nasa Jade Emperor Heaven siya, isa lamang siyang 5-element Celestial Lord. Malayo pa ang lalakbayin niya bago siya maging isang Celestial Emperor. Dapat kong gawin ang lahat ng aking makakaya upang mapataas ang aking cultivation base gamit ang anumang paraan kapag nakabalik na ako sa Heavenly Pool Palace upang matutunan ko kung paano pagsamahin ang aking mga kalaliman.
Lumakas ng husto ang lakas ni Winfred matapos lamang pagsamahin ang tatlong kalaliman. Batay dito, makikita kung gaano kalakas ang mga pinagsamang kalaliman. Matapos masaksihan ang lakas ni Winfred, na humaling si Alvin sa pagsasama ng kanyang mga kalaliman. Dumating si Sultan sa estate ng Heavenly Pool pala sa maikling panahon. Sa kabilang banda, si Alvin na hinabol ni Winfred sa isang malayong lugar at kinailangang gumamit ng mas mahabang ruta upang maiwasan si Winston ay nakarating lamang pagkalipas ng 3 buwan. Bago dumating, nagpadala siya ng mensahe kay Sultan na hinihiling kay Sultan na hintayin siya sa pasukan. Pagdating niya, nakita niyang hindi nag-iisa si Sultan. Naroon din si Zenaida, ang walang awang emperador sa langit. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi sana papayag si Zenaida sa kahilingan ni Sultan. Gayunpaman, dahil sa relasyon ni Tanya kay Alvin, madaling pumayag si Zenaida sa kahilingan ni Sultan. Tutal, sa panahong ito, si Tanya ay kasing halaga sa kanya ng kanyang anak na si Junlei. Bilang 1,000 Phantom Ice Fox, isa sa mga banal na halimaw, walang hanggan ang kinabukasan ni Tanya. Sa makatuwid, alam niyang mahalaga para sa kanya na magkaroon ng magandang relasyon kay Tanya. Salamat, Pavilion Master Lay. Pagpasok sa estate ng Heavenly Pool Palace, nagpasalamat si Alvin kay Zenaida bago ito humiwalay sa kanya. Mabait na sagot ni Zenaida Lay na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Kapag libre ka, isama mo na lang si Tanya sa aking cultivation place. Hindi mas mababa ang cultivation place ko kaysa sa cultivation place ni Sultan. Sige, sagot ni Alvin. Pagkaalis ni Zenaida, sinundan ni Alvin si Sultan pabalik sa lugar ng paglilinang ni Sultan. Pagdating niya sa pangunahing bulwagan, natuklasan niyang hindi lamang si Tanya ang naghihintay sa kanya, kundi pati na rin ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae. Maging si Benjin, ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na bihirang magpakita, ay naruroon din. Kapatid na Alvin. Kahit na alam na ni Tanya na ligtas si Alvin, hindi pa rin niya napigilan ang sarili na tumakbo palapit sa kanya pagkakita niya rito. Nang mahigpit siyang niyakap ni Alvin, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Marahang tinapik niya ito sa likod at sinabing, "Ulol na bata, ayos lang ako." Nang bitawan ni Alvin si Tanya mula sa kanyang yakap, bigla niyang natuklasan na lahat ay nanunood sa kanila, dahilan para mapahiya siya. Sa sandaling ito, same time na sinabi ni Sultan, "Bago ka dumating, hiniling ko sa kanila na tulungan akong imbestigahan ang bagay na ito." May nakakita kay Jordan at sa anak ni Zenaida na si Junlei, na magkasama kamakailan. Kung nagtutulungan sila, posible na mapagsama-sama nila ang kanilang mga mapagkukunan at kunin sina Winfred at Dujwo. Natural lamang na hindi na natiling walang ginagawa si Sultan pagkatapos niyang bumalik sa lupain ng Heavenly Pool Palace. Ipinadala niya ang kanyang mga kahangahangang disipulo upang imbestigahan ang bagay na ito. Junlei. Kumunat ang noo ni Alvin habang likas na lumingon kay Tanya. Si Junlei ang nag-iisang anak na lalaki ni Zenaida at ang pangalawang disipulo nito. Siya rin ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Tanya. Tama iyan. Tumanggo si Sultan. Sa sandaling ito, sumang-ayon si Melinda, bihira silang mag-usap ni na Little Junior Brother Junlei at Jordan bago ito. Sa katunayan, bihira silang makitang magkasama. Kakaiba na nakita silang magkasama noong nasa Title Temple kami. May ilang taong nakakita sa kanilang palihim na pagkikita. Hindi namin malalaman ang tungkol dito kung hindi namin lubusang iniimbestigahan ang bagay na ito. Bihira, kung sakaling, makita silang magkasama. Tumanggo si Alvin. Sa katunayan, ang bagay na ito ay lubhang kainahinala. Gayunpaman, batay sa kanyang nalalaman, wala siyang anumang alitan kay Junlei. Aniya, walang anumang alitan sa pagitan namin ni Junlei. Hindi ko maintindihan kung bakit siya makikipagtulungan kay Jordan para patayin ako. Bukod pa rito, handa pa siyang magbayad ng ganoon kataas na halaga. Sa sandaling ito, nagsalita si Hong Fei, ang ika-6 na nakatatandang kapatid ni Alvin. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang sinasabi, "Tama ang sinabi mo." Gayunpaman, minsan, hindi mo kailangang makipagtalo sa isang tao para gustuhin kanilang patayin. Maraming bagay ang maaaring mag-udyok sa isang tao na pumatay ng isang tao. Halimbawa, maaaring gusto kitang patayin dahil naiinggit ako sa iyong gwapong anyo.
Ito ay isang normal na motibasyon para sa mga babae na pumatay. Nagtanong si Alvin, sixth senior brother, ano ang gusto mong sabihin? Tiningnan ni Hongfei si Willa bago sinabi, bago kayo bumalik, ilang beses na pumunta sina fourth senior sister at Tanya sa cultivation place ng walang awang Celestial Emperor, at 2 beses nilang nakita si Junlei. Ayon kay fourth senior sister, kahit sinubukan itong itago ni Junlei, alam niyang may gusto si Junlei kay Tanya. Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin ngayon? Pagkatapos niyang magsalita, nanlamig ang mga mata niya. Ganoon ba? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata na nagniningning sa hanggaring pumatay. Kung gusto ni Junlei si Tanya, may motibo siyang subukang patayin ito. Tutal, nakikita ng lahat kung gaano kalapit si Tanya sa kanya. Parang hindi siya mabubuhay kung wala siya. Natural lamang na gustuhin ni Junlei na palayasin si Alvin kung may balak siya kay Tanya. Bagamat hindi siya katulad ni Junlei, naiintindihan niya kung ano ang ugali ng ilang mga lalaki. 3,302 Sa sandaling ito, sinabi ni Finley, ang ika-5 senior brother ni Alvin, pangalawang senior brother, pangatlong senior sister, pang-anim na junior brother, at ako ay nagtanong-tanong. Ilang araw bago mo nakilala sina Winfred at Winston, may nakakita kay Junlei na naghahanap kay Jordan bago sila umalis ng estate ng Heavenly Pool Palace. Sa palagay ko ay noong hinanap nila sina Winfred at Winston. Di nagtagal pagkabalik nila, sinubukan kanina Winfred at Winston na patayin. Sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng napakaraming pagkakataon. Sa kasamaang palad, lahat ng ito ay haka-haka lamang namin, at wala kaming anumang ebidensya. Kahit na 100% kaming sigurado na sila ang mga salarin, walang paraan na parurusahan sila ng Heavenly Pool Palace dahil kulang kami sa ebidensya. Nang marinig ito, isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Hongfei na laging may ngiti sa kanyang mabilog na mukha. Pangalawang senior brother, pangatlong senior sister, pang-4 na senior sister, pang-5 senior brother, pang-6 na senior brother. Nakaramdam ng init ang puso ni Alvin nang matuklasan niyang hindi nag-aksaya ng panahon ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae na imbestigahan ang bagay na ito. Sabi ni Melinda, hinanap pa nga ni Guro si Pavilion Master Lei para subukan. Kaya nga niya ito pinasamahan para hintayin ang pagbabalik mo ngayon. Pero, base sa obserbasyon ng guro, malamang na hindi niya alam ang tungkol dito. Tama, sabi ni Sultan. Kung alam lang ito ni Zenaida at sinuportahan ang desisyon ni Junlei, hindi sana niya hinanap si Jordan para hatian ang gasto sa pagkuha kina Winfred at Winston. Tumanggaw si Alvin. Sumangayon siya kay Sultan. Kung si Junlei ay may suporta ni Zenaida, hindi na niya kailangang ibunyag ang kanyang motibo kay Jordan. Malinaw na hinanap lamang ni Junlei si Jordan dahil hindi niya kayang bayaran ang gasto sa pagkuha ng mga tinaguriang Celestial Emperor ng mag-isa. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang sarili, Junlei, Jordan. Kapatid na Alvin. Hahanapin ko si Zenaida ngayon at hihingi ng paliwanag, biglang sabi ni Tanya sa sandaling iyon. Bago ito, hindi niya alam ang impormasyong ito. Hindi sinabi sa kanya ng mga nakatatandang kapatid na lalaki at babae ni Alvin ang tungkol sa kanilang investigasyon. Matapos makinig sa kanilang lahat, sa wakas ay napagtanto niya kung bakit biglang nagpasya si Willa na sumunod sa kanya sa cultivation place ni Zenaida. Ngayong halos kumpirmado na si Junlei ang may kinalaman sa tangkang pagpatay, ang kanyang celestial origin energy ay biglang sumiklab habang nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Kung naroon si Junlei, hindi niya mapigil ang atakihin ito. Tanya, huwag kang kumilos ng padalos-dalos. Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Tanya. Kapatid na Alvin, gusto kanyang patayin, malamig na sabi ni Tanya habang pinipigilan ang galit. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Alvin na nawawala ng kontrol ang laging maamong si Tanya. Alam niyang dahil iyon sa kanya kaya hindi niya ito sinisi. Sa katunayan, medyo naantig siya. Sa huli, umiling siya at sinabing, Tanya, wala tayong ebidensya. Kahit na mayroon tayong ebidensya, kailangan pa rin nating magkaroon ng estratehiya para malutas ang bagay na ito. Kung hindi naman ito makakabuti sa atin kung kikilos tayo ng pabaya. Pagkatapos magsalita ni Alvin, nagpadala siya ng voice transmission kay Tanya. Tanya, nalaman ko na kung saan nakakulong ang iyong ama sa Heavenly Pool Palace.
Pinaghihinalaan kong naroon din ang iyong ina. Hindi ito ang tamang panahon para makipagtalo ka kina Zenaida at Junlei. Mahalaga ang iyong pagkakakilanlan bilang disipulo ni Zenaida para mailigtas namin ang iyong mga magulang. Galit na sumagot si Tanya, kapatid na Alvin, kahit gusto kong iligtas ang mga magulang ko, hindi ko pwedeng baliwalain na lang ang ginawa niya. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para harapin sina Junlei at Jordan, sagot ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na liwanag. Sa sandaling ito, tumingin si Melinda kay Alvin nang may bahid ng kuryosidad at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang nagtatanong, Little Junior Brother, paano ka nakatakas? Talaga bang pinatay mo si Winfred? Ikatlong senior sister, hindi ka naniniwala sa akin. Tanong ni Alvin na may bahid ng kawalan ng magawa. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo. Kundi, masyado lang akong hindi ka panipaniwala, sagot ni Melinda nang may mapait na ngiti. Ibinaling din ng atensyon ni na Sultan at ng iba pa niyang kahangahangang mga disipulo kay Alvin nang marinig ang tanong ni Melinda. Natural lang na maging mausisa rin sila. Napakalakas niya ngunit pabaya rin. Nag-teleport ako ng 2 Ning Dragon na ang pinagsamang lakas ay kapantay ng isang may titulong Celestial Emperor mula sa aking little world papunta sa kanyang likuran. Sa tulong ng manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon na aking natutunan sa Title Temple, nagawa ko siyang patayin, matigang paliwanag ni Alvin. Matagal na niyang naisip ang dahilan na ito bago pa man makarating sa estate ng Heavenly Pool Palace. Hindi niya kinatatakutan ang mga kahihinatnan ng pagkaalam ng mga tao tungkol sa pagkakaroon ng mga Ning Dragon sa kanyang little world at sa Godly Image Phenomenon. Kahit na ang mga tao ay naghahangad sa mga Ning Dragon, wala silang magagawa dahil halos mahirap para sa kanila na ilayo ang mga Celestial Beast mula sa kanyang little world. Kahit na magtagumpay sila sa pag-alis ng mga Ning Dragon, walang garantiya na mapapakinig nila ang mga Ning Dragon sa kanila. Kung tungkol naman sa Godly Image Phenomenon, hindi ito isang bagay na maaaring agawin ng iba mula sa kanya. Mga Ning Dragon na ang pinagsamang lakas ay maihahambing sa isang may titulong Celestial Emperor. Ang manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon. Tila natulala ang lahat, kasama na si Sultan, nang marinig nila ang mga sinabi ni Alvin. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, sinabi ni Alvin, mukhang gusto ni na Guro, mga nakatatandang kapatid na lalaki, at mga nakatatandang kapatid na babae na tingnan ito. Ayos lang sa akin na ipakita ito sa inyong lahat. Pagkatapos magsalita ni Alvin, hinawakan ni Alvin si Tanya at inilabas siya sa pangunahing bulwagan na parang isang balkzo ng hangin. Natural lang na sumunod din ang iba. Si Alvin ay lumilipad ng mata sa kalangitan, at sa isang iglap lamang, inilabas niya ang mga Ning Dragon sa kanyang maliit na mundo. Guro, tumingin si Alvin kay Sultan at nagtanong, gusto mo bang subukan ang kanilang lakas? Nanlaki ang mga mata ni Sultan nang hindi niya mahahalata nang makita niya ang pares ng Ning Dragons. Nag-aalinlangan siyang nagsalita, matandang ikapito, may alam ako tungkol sa mga Ning Dragon. Sa pinakamalakas na antas, ang kanilang lakas ay maihahambing lamang sa isang 3-talent Celestial Emperor o 4-phenomenon Celestial Emperor, tama ba? Talaga bang kaya nilang patayin si Winfred gamit ang kanilang pinagsamang lakas? Sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, Guro, malalaman mo rin pagkatapos mong masubukan ang kanilang lakas. Guro, bilasan mo. Gusto ko ring makita ang lakas ng Ning Dragons ng Little Junior Brother. Tuwang-tuwa na sabi ni Hongfei. Sus Mariosep. Walang pag-aalinlangan, gumalaw si Sultan at lumitaw sa harap ni Alvin. Guro, handa na po ako. Pagkatapos magsalita ni Alvin, inilipat niya ang mga Ning Dragon sa likod ni Sultan. Bagamat mabilis na umatras si Sultan, ang magkasanib na pag-atake ng Ning Dragons ay isang hibla na lamang ng buhok ang layo. Ang tanging magagawa niya sa sandaling ito ay ang iwasan ang atake. Bagamat ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang iwasan ang atake, napaatras pa rin siya, mukhang medyo kawawa. Bagamat pinaalalahanan siya ni Alvin, pabaya pa rin siya. Kung hindi siya pabaya, hindi sana siya napunta sa ganoong kalagayan. Napakalakas. Ang impact ng banggaan ay umalangaw na parang mga alon. Ramdam ng iba ang nakapapasong init mula sa mga alon ng enerhiya at walang ibang nagawa kundi ang magtayo ng harang sa paligid ng kanilang mga sarili gamit ang kanilang celestial origin energies.
Habang ibinabalik ni Alvin ang mga Ning Dragon sa kanyang maliit na mundo, sinabi niya ng may bahagyang ngiti, "Guro, pabaya ka." Kasunod nito, ang pagpapakita ng Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon ay lumitaw sa harap ng lahat. Ang banal na puno ng Pine Willow. Naaalala ko na ang kalaban ni Little Junior Brother, si Fabian, ay isang Pine Willow Divine Tree, di ba? Nagtinginan sina Melinda, Willa, at Hongfei nang hindi makapaniwala. Noong panahong iyon, akala ko ay masyadong simple at diretso ang mga pamamaraan ni Little Junior Brother para harapin si Fabian. Mukhang higit pa sa nakikita ng mga mata si Little Junior Brother, sabi ni Melinda. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, "Little Junior Brother, na-master mo lang ang Godly Image Phenomenon pagkatapos mong mapatay si Fabian, tama ba?" Habang unti-unting naglalaho ang Pine Willow Divine Tree, tumango si Alvin. Bumantong hininga si Melinda, "Mabuti naman at nakinabang ka sa pagkamatay ni Fabian. Sigurado akong kahit sa pinakamalawak niyang panaginip ay hindi niya akalain na hindi mo lang siya kayang patayin, kundi matutupad mo pa ang kanyang kababalaghang pang-Diyos. Kung alam niya ang mga bagay na ito, sigurado akong kahit may magtutok ng kutsilyo sa leeg niya, hindi kanya hahamunin sa isang labanang buhay-kamatayan." Maya-maya, nagliwanag ang mga mata niya habang patuloy na sinasabi, "Talagang hindi inaasahan na bukod sa panganay na senior sister, mayroon pa tayong ibang kasama sa hanay natin na kayang pumatay ng isang may titulong Celestial Emperor. Pinakamatandang ate." Nagulat si Alvin nang marinig niyang binanggit ni Melinda ang kanilang pinakamatandang ate na hindi pa niya nakikilala at nalaman niyang kaya nitong patayin ang isang may titulong Celestial Emperor. 3,303. Ang alam lang ni Alvin ay ang kanyang misteryosong panganay na senior sister ay anak ni Sultan. Nabalitaan niya na mas malakas pa ito kaysa sa kanyang pangalawang senior brother, si Benjin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kaya nitong patayin ang isang may titulong Celestial Emperor. Dahil mas mahina ang kanyang cultivation base kaysa sa isang may titulong Celestial Emperor, nangangahulugan ito na mayroon siyang ibang mga pamamaraan para mapatay ang isang may titulong Celestial Emperor na katulad niya. Little Junior Brother, huwag mong isipin na ikaw ang pinakamalakas sa amin dahil lang sa nagawa mong patayin si Winfred. Ang panganay na senior sister ay hindi nakakuha ng titulo mula sa Title Temple, ngunit napatay niya ang isang may titulong Celestial Emperor noon. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa lakas ng ating guro, mapang-asar na sabi ni Melinda. Nang matapos siyang magsalita, sumulyap siya kay Sultan. Samantala, makikita ang kaunting pagmamahal at init sa mga mata ni Sultan nang banggitin ni Melinda ang kanyang panganay na nakatatandang kapatid. Natural lamang iyon dahil anak niya ito kung tutuusin. Tumawa si Hongfei bago sinabi, "Palagi kaming tinatawag ng nakababatang kuya, ng panganay na nakatatandang ate na walang kwenta, kahit ang pangalawang nakatatandang kuya ay pinapuna niya. Ngayon na nandito ka na, hindi na kami mapag-alitan ng panganay na nakatatandang ate kapag nalaman niyang pinatay mo si Winfred." Nang marinig ang mga salitang ito, umiling si Finley at nakangiting sinabi, "Ika-6 na nakababatang kapatid, imposible yan." Kahit malaman niya ang tungkol sa nakababatang kapatid, hindi niya ito pag-alitan, pero patuloy pa rin niya tayong pag-alitan. Si Benjin, na nanatiling tahimik simula pa noong una, ay tumango sa pagtatapos ng mga salita ni Finley. Umusad ang mga sulok ng kanyang mga labi at nagdulot ng isang pambihirang ngiti habang sinasabing, "Little Junior Brother, aalis muna ako. May kailangan akong asikasuhin." Pagkatapos magpaalam sa lahat, umalis siya patungo sa tila direksyon ng cultivation ground. Pagkaalis ni Benjin, tinitigan ni Melinda sina Finley at Hongfei habang sinasabing, "Tingnan ninyo ang ginawa ninyong dalawa." Ang pangalawang senior brother ay palaging napipilitin dahil sa lakas ng pangalawang senior sister. Tila ang presensya ng Little Junior Brother ay nagpapataas ng presyon sa kanya. Malamang ay umalis na siya para mag-cultivate, casual na sabi ni Willa. Umiling si Hongfei. Masyadong matigas ang pangalawang senior brother sa sarili niya. Kung ako sa kanya, hindi ko na ikukumpara ang sarili ko sa panganay na senior sister at sa nakababatang brother. Pareho silang halimaw. Ngumiti si Finley at sinabing, "Ika-6 na nakababatang kapatid, dahil sa mentalidad na ito ay hindi ka maihahambing sa nakababatang kapatid. Ika-5 senior brother, hindi lang ako. Maihahambing mo ba siya?" Tugon ni Hongfei.
Natigilan si Finley sa sinabi ni Hong Fei. Nang makabawi siya sa kanyang pagkapahiya, nakangiti niyang sinabi, "Oo nga, hindi ako maihahambing sa little junior brother, pero kahit papaano ay mas malakas ako kaysa sa iyo." Ikaw. Galit na sigaw ni Hong Fei. Sayang, hindi niya mapabulaanan ang mga sinabi ni Finley. Katotohanan na siya ang pinakamahina sa mga kahangahangang disipulo ni Sultan. Samantala, si Alvin na nakatayo sa gilid ay ngumiti habang pinapanood ang kanyang ika-5 nakatatandang kapatid at ang kanyang ika-6 na nakatatandang kapatid na nag-aasaran. Sinimulan na niya silang tretuhin na parang kanyang pamilya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang guro, mga nakatatandang kapatid na lalaki, at mga nakatatandang kapatid na babae ay gagawa ng ganito kalaking pagsisikap para sa kanya. Tulad ng nalaman niya sa pamamagitan ng voice transmission, kahit si Tanya ay walang alam sa lahat ng kanilang ginawa para sa kanya. Matapos siyang umakyat sa overarching spirit realm, kakaunti na lamang ang mga taong pinapahalagahan niya sa Devata realm bago siya sumali sa Heavenly Pool Palace. Sa sandaling ito, natuklasan niya na mas marami na palang mga taong pinapahalagahan niya ngayon, tulad ng kanyang guro na si Sultan, ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki, at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Parang may naalala siya, biglang napasigaw si Melinda sa sandaling iyon, "Tama." Agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Tumingin si Melinda kay Alvin at nagpatuloy sa pagsasabing, "Little junior brother, tiyak na ipapaalam ni Winston kina Jordan at Junlei ang pagkamatay ni Winfred. Sa tingin mo ba ay magkakaroon pa rin ng lakas ng loob si Jordan na harapin ang buhay o kamatayan na laban sa loob ng 3 taon matapos malaman na pinatay mo si Winfred?" Natahimik si Alvin. Oo nga. Kung ipaalam ni Winston kina Jordan at Junlei ang tungkol sa bagay na ito, malamang na hindi siya lalabanan ni Jordan. Natural lamang na pipiliin ni Jordan na pangalagaan ang kanyang buhay kaysa sa kanyang reputasyon. Sa sandaling ito, nagtanong si Sultan, matandang ika-7, "Kinolekta mo ba ang spatial ring ni Winfred?" Sa pagkakaalam ko, si Winfred ang palaging namamahala sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga kliyente. Kaya naman, malamang na ang soul pearls ni na Jordan at Junlei ay nasa kanyang spatial ring. Nang marinig ang mga salita ni Sultan, mabilis na inilabas ni Alvin ang spatial ring ni Winfred bago siya naglabas ng 3 soul pearls. Pagkatapos, sinabi niya, "Nabasa ko na ang kanyang spatial ring dati. 3 soul pearls lang ang naroon." Pinaikit ni Willa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga soul pearl. Itinuro niya ang isa sa mga soul pearl habang sinasabing, "Iyan ang soul pearl ni Jordan." Alam niya ito dahil pamilyar siya sa enerhiya ni Jordan. Pagkatapos noon, lumingon si Alvin kay Tanya at nagtanong, "Tanya, naaalala ko na nakipagpalitan sa iyo si Junlei ng soul pearls, di ba?" Tumango si Tanya habang inilalabas ang isang soul pearl mula sa kanyang spatial ring. Sa sandaling dalhin ni Tanya ang soul pearl, naramdaman ni na Alvin at ng iba pa ang enerhiya mula rito na katulad ng isa pang soul pearl na nasa mga kamay ni Alvin. "Kinukumpirma nito ang aming hinala," seryosong sabi ni Hong Fei. Malamig na kumislap ang mga mata ni Sultan nang marinig ang mga salitang ito. Kasabay nito, naglabas si Tanya ng nakakapangilabot na enerhiya na naging dahilan ng pagbaba ng temperatura sa paligid. Nagningning ang kanyang mga mata sa hanggaring pumatay na parang papatayin niya agad si Junlei. Kanina, nagalit siya nang marinig niyang si Junlei ang salarin sa likod ng bagay na ito. Gayunpaman, sa kumpirmasyong ito, mas lalo siyang nagalit. Paano niya ito matiis? Hindi sapat ang ebidensyang ito para patunayang kumuha sina Junlei at Jordan ng mga mamamatay tao para patayin ako. Tutal, madali nila akong maitatanggi at makakusahan ng pagkukunwari sa kanila, sabi ni Alvin sa iba habang hawak niya ang kamay ni Tanya. Ramdam niya ang galit nito at sinusubukan niya itong pakalmayan. Madilim na sabi ni Hong Fei, sumusobra na talaga sina Jordan at Junlei. Medyo hindi rin maganda ang ekspresyon ni na Melinda, Willa, at Finley. Maya-maya, sinabi ni Finley habang nakatingin kay Alvin, mukhang totoo ang sinabi ng ating guro. Malamang na hindi pa rin alam ni na Jordan at Junlei ang pagkamatay ni Winfred dahil wala pang soul pearl si Winston. Sa ganitong sitwasyon, malamang na itutuloy ni Jordan ang laban ng buhay o kamatayan. Dahil nasa kanila ang soul pearls ni Winfred, malamang na nasa kanila ang soul pearl ni Winfred, na ninangkit ang mga mata ni Alvin at sinabi, sa makatuwid, malamang na alam na nila na patay na si Winfred.
Dahil doon, malamang hindi sumagi sa isip nila na ako ang pumatay kay Winfred. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin si Alvin kay Sultan at nagtanong, Guro, hindi mo ba sinabi kay Pavilion Master Zenaida na nagkita tayo nina Winfred at Winston, di ba? Hindi. Umiling si Sultan. Noong una, plano kong humingi ng tulong mula sa mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace para sa bagay na ito. Gayunpaman, dahil huli na ang lahat pagdating niya, tinawagan ko na lang si Delphine. Delphine. Ang emperador ng kalangitan sa bundok Tansu. Nagulat si Alvin. Natuklasan niya noon lang na humingi ng tulong si Sultan kay Delphine. Nang makabawi siya ng katinoan, malakas niyang naisip, kung ganoon nga, malamang na hindi alam ng dalawang iyon na hinahanap na ako nina Winston at Winfred. Nang makita nila ang nabasag na soul pearl ni Winfred, malamang inakala nilang pinatay si Winfred ng iba. Hanggat hindi nila nakikilala si Winston, hindi nila malalaman na ako ang pumatay kay Winfred. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumingin si Alvin kay Sultan at sinabing, sa palagay ko ay kailangan nating ikalat ang balita na inatake tayo nina Winfred at Winston at sabihin na mapalad tayo na dalawang may titulong Celestial Emperor ang lumitaw sa mahalagang sandali at pinatay si Winfred. Nahulaan agad ni Sultan ang nasa isip ni Alvin nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Sinusubukan mong pigilan sina Jordan at Junlei na makipagkita kay Winston matapos mong malaman na buhay ka. Tama. Tumanggaw si Alvin. Kung hindi nila alam na hinanap na ako nina Winston at Winfred, tiyak na hahanapin nila si Winston para malaman kung ano ang nangyari at para masigurong matatapos pa rin ni Winston ang misyon. Gayunpaman, kung marinig nila ang balitang ikinakalat natin, malamang na hindi nila susubukan ang panganib na hanapin si Winston. Dahil umupos si Jordan ng mga mamamatay tao para patayin ako, hindi siya maglalakas loob na hanapin si Winston dahil sa takot na matuklasan. Hindi kikilos ng pabaya si Junlei kung hindi siya hanggal. Dahil dito, mananatiling walang kamalayan si Jordan at magpapatuloy sa laban ng buhay o kamatayan. Kung gayon, gagawin namin ang sinabi mo, sabi ni Sultan habang tumatango. Pagkatapos nito, nagpadala siya ng mensahe kay Zenaida, ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion. Sa mensaheng ibinigay niya rito, sinabi niya, Zenaida, hindi ko ito nasabi sa iyo noon dahil sa aking investigasyon. Gayunpaman, masasabi ko na ngayon na habang kami ay naglalakbay pabalik, naharang kami nina Winfred at Winston. Mabilis na sumagot si Zenaida. Bahagyang may bahid ng kuryosidad ang maririnig sa boses niya nang magtanong siya, may natuklasan ka ba mula sa investigasyon mo? Oo. Kahit wala akong konkretong ebidensya, ang salarin na may pinakamalaking motibo ay dapat si Jordan, ang disipulo ng Profound Sky Celestial Emperor. 3,304. Jordan. Nagulat si Zenaida sa sinabi ni Sultan. Sigurado ka ba? Sumagot si Sultan, sa tingin mo ba sasabihin ko ito sa iyo kung hindi ako sigurado? Matagal na tayong magkakilala. Dapat alam mo kung anong klaseng tao ako. Tanong ni Zenaida, nakikipaglaban si Jordan sa ika-7 mong disipulo sa loob ng 1 taon, di ba? Tama iyan. Malamang na ginawa niya ito dahil hindi siya sigurado na mananalo siya, sabi ni Sultan. Samantala, matapos makipag-usap kay Sultan, si Zenaida ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Maya-maya, sa wakas ay umiling siya, at inalis ang kanyang iniisip. Sa sandaling ito, nagkataong nasa tabi ni Zenaida si Junlei. Nang makita ang kilos ng kanyang ina, nagtanong siya ng may pagtataka, Nay, ano problema? Hindi maganda ang mood ni Junlei nitong mga nakaraang araw dahil natuklasan niya ang nabasag na soul pearl ni Winfred kamakailan lamang. Sumagot si Zenaida, nakausap ko lang si Sultan gamit ang voice transmission. Sinabi niya sa akin na inatake sila nina Winfred at Winston, ng 100 Variant Celestial Emperor at ng Undestructible Celestial Emperor ayon sa pagkakabanggit. Mukhang may tumutulig sa kay Alvin, at pinaghihinalaan ni Sultan na si Jordan iyon. Dahil anak ni Zenaida si Junlei, hindi niya naramdaman ang pangangailangang itago ang bagay na ito sa kanya. Hindi niya napansin na sandaling nanlaki ang mga mata nito nang banggitin niya na pinaghihinalaan ni Sultan si Jordan. Nagtatakang tanong ni Junlei, paano sila nakatakas?
Inakala ni Junlei na namatay na si Winfred bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang misyon na patayin si Alvin. Nalungkot siya nang mapagtanto niyang napatay si Winfred habang tinatangkang patayin si Alvin. Nagkataon lang na si Delphine, ang emperador ng kalangitan sa bundok ng tanso, ay nagdala rin ng kanyang disipulo sa templo ng titulo. Kaya naman, humingi ng tulong si Sultan kay Delphine. Sabi ni Zenaida, bukod doon, sinabi ni Sultan na ang isa pang may titulong emperador ng kalangitan na nagsama sa kanyang apo sa templo ng titulo ay tumulong din dahil sa kanyang pagkapuot kina Winston at Winfred. Tila, sina Sultan at Delphine ay hindi kayang tapatan nina Winfred at Winston. Gayunpaman, nang sumama sa kanila ang makapangyarihang may titulong emperador ng kalangitan, ang takbo ng sitwasyon ay pabor sa kanila. Bagamat nagawa nilang patayin si Winfred, nakatakas si Winston. Pagkatapos noon, sa palagay ko ay may isa pang may titulong emperador ng langit na patungo sa templo ng titulo kasama ang kanilang apo na nakakakilala at nagkimkim ng sama ng loob kina Winfred at Winston. Kaya, sumali sila sa laban. Noong sina Sultan at Delphine lamang ang naroon, wala silang kalaban-laban kina Winfred at Winston. Gayunpaman, ang may titulong emperador ng langit na nagkataong dumaan ay napakalakas. Di nagtagal matapos silang sumali sa laban, napatay si Winfred. Gayunpaman, nakatakas si Winston. Napakaswerte talaga ni Alvin. Sabi ni Junlei habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mabangis na liwanag. Gayunpaman, nawala na ito bago pa man ito makita ni Zenaida. Tumanggaw si Zenaida. Hindi sana siya nakaligtas kung wala ang dalawa pang tinatawag na Celestial Emperors. Bagamat pinaghihinalaan nila si Jordan at lubos na sigurado na tama ang kanilang hinala, wala silang sapat na ebidensya para patunayan ito. Gayunpaman, sinabi ni Sultan na ipagpapatuloy niya ang pag-iimbestiga sa bagay na ito. Hindi ko inaasahan na si Jordan ay mawawala ng ganoong kumpiyansa sa pagkuha ng isang tao para patayin si Alvin. Pagkatapos magsalita ni Zenaida, umiling siya habang sumilay ang paghamak sa mga mata nito. Sabi ni Junlei, "Nay, baka hindi si Jordan ang salarin." Espekulasyon lang nila yan. Umiling si Zenaida. Hindi lang basta walang basehan ang hinala. Sinabi kong wala silang sapat na ebidensya para patunayan ang kanilang hinala. Hindi ko sinabing wala silang ebidensya para patunayan ang kanilang hinala. Pagkamatay ni Winfred, ang tinaguriang Celestial Emperor na sumama sa kanila ang huling kumuha ng spatial ring ni Winfred. Matapos maghanap sa spatial ring, nakakita si Sultan ng 3 soul pearls. Kinilala ng pang-apat na kahangahangang disipulo ni Sultan ang isa sa mga soul pearl bilang ang soul pearl ni Jordan. Sigurado akong alam mo na ang pang-apat na kahangahangang disipulo ni Sultan, si Willa, ay dating magkasintahan ni Jordan. Kahit hindi sila ikinasal, matagal na silang magkasama. Hindi nakakagulat na natukoy niya ang soul pearl ni Jordan. Mga perlas ng kaluluwa. Nanlaki ang mga mata ni Junlei nang hindi mahahalata. Alam niyang isa sa 3 perlas ng kaluluwa ay kanya. Dati, ibinigay niya kay Winfred ang kanyang perlas ng kaluluwa. Ibinigay din ni Jordan ang kanyang perlas ng kaluluwa kay Winfred kung sakaling kailanganin niyang kontaken si Winfred. Anong problema? Naguguluhan na tanong ni Zenaida nang makita ang abnormal na kilos ng kanyang anak. Wala. Umiling si Junlei pagkatapos huminga ng malalim. Pagkatapos, sinabi niya, "Nay, naalala ko lang na may aasikasuhin ako. Magpapalam muna ako." Hindi na hinintay ni Junlei ang tugon ng kanyang ina at umalis na agad pagkatapos niyang magsalita. Kasabay nito, dali-dali siyang nagpadala ng voice transmission kay Jordan. Nakilala nga nina Jordan, Winfred at Winston si Alvin. Nagkamali kami ng akala niya ay namatay na siya bago pa man niya maisakatuparan ang kanyang misyon. Nabigla si Jordan nang marinig niya ang voice transmission ni Junlei. Anong nangyari? Kung natagpuan ni Winfred si Alvin, paano siya nabigo sa misyon at namatay? Ito ay dahil ikinwento ni Junlei kay Jordan ang lahat ng narinig niya mula sa kanyang ina. Matapos makinig kay Junlei, natahimik ng matagal si Jordan. Sa huli, sinabi niya, "Kahit alam nilang ako ang salarin dahil sa aking soul pearl sa spatial ring ni Winfred, hindi pa rin sapat iyon para patunayan ang kahit ano.
Alam ko. Gayunpaman, nag-aalala ako tungkol sa aking Soul Pearl. Nakilala nila ang iyong Soul Pearl dahil kay Willa. Hindi nila nakilala ang aking Soul Pearl, ngunit sino ang makakasiguro na hindi nila malalaman na ito ang aking Soul Pearl sa hinaharap? Ano na? Kahit pa matukoy nila ang Soul Pearl mo, hindi pa rin sapat iyon para patunayan na ikaw ang salarin, walang pakialam na sabi ni Jordan, halatang walang takot. Jordan, nasa magkaibang sitwasyon tayo, sabi ni Junlei, base sa kung gaano kahalaga kay Alvin ang junior sister Tanya, kung malalaman niyang akin ang Soul Pearl, tiyak na hindi niya ako tatanggapin kahit mamatay si Alvin. Kaya naman, hindi niya kailanman malalaman na akin ang Soul Pearl. Mahinahong sabi ni Jordan, sige, sige. Kaya sa huli, para sa isang babae ang lahat. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang patayin siya sa ating laban na nagbabanta sa buhay. Maya-maya, nagtanong siya, hoy, dahil nabigo sila sa tangkang pagpatay, ibabalik ba sa atin ni Winston ang halagang ibinayad natin? Nananaginip ka, sabi ni Junlei nang may pang-OM, sa tingin mo ba talaga ay posible iyon? Isasantabi mo na ang katotohanan ang mga kayamanang inuupahan natin sa kanila ay malamang kay Wilfred at malamang ay kinuha ng iba pagkatapos siyang mapatay, kahit na kay Winston ang mga kayamanan, sa tingin mo ba talaga ay ibabalik niya ang mga ito sa atin ngayong patay na si Winfred? Kung hihingi ka ng refund sa kanya, malamang ay papatayin kanya sa sobrang galit. Natakot si Jordan sa sinabi ni Junlei. Maya-maya, sinabi niya ng may asim sa mukha, kung ganoon nga, hindi na tayo dapat humingi ng refund. Gayunpaman, kailangan pa rin nating alamin kung itutuloy pa rin niya ang misyon. Nang marinig ito, ipinaalala ni Junlei, sa tingin ko ay mas mabuting maghintay ka muna bago ka umalis. Pinaghihinalaan ka na ni Sultan. Kung kailangan kong maghintay, malamang ito na ang oras para sa aking buhay o kamatayang laban kay Alvin. Kung ganoon nga, ano pa ang saysay ng pagkuha natin ng isang mamamatay tao? Sabi ni Hanyon sa malalim na boses. Wala tayong pagpipilian. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos maliban na lang kung gusto mo nang mamatay. Kung makakahanap si Sultan ng ebidensya na nakilala mo si Winston, tapos na ang lahat para sa iyo. Iyan lang ang ebidensyang kailangan nila. Ang pakikipagsabuatan sa mga tagalabas para saktan ang kapwa-miyembro ng Heavenly Pool Palace ay isang mabigat na krimen. Kung mahatulan ka, kahit ang iyong Panginoon, ang Profound Heaven Celestial Emperor, ay hindi makakatulong sa iyo. Malamig na sabi ni Junlei. Natural lang, wala siyang pakialam sa kapakanan ni Jordan. Nag-aalala lang siya na masasangkot siya kung si Jordan ay kumilos ng padalos-dalos. Kung mahuhuli si Jordan, hindi imposibleng ipagbili siya ni Jordan kapalit ng mas magaan na parusa. Bukod dito, nag-aalalan siya na makikilala ang kanyang Soul Pearl. Pinag-isipan ni Jordan ang mga sinabi ni Junlei bago niya sinabi, alam ko na ang gagawin ko. Hindi ako kikilos hanggat hindi ako 100% siguradong hindi ako matutuklasan. Patuloy na lumipas ang oras. Natuklasan ni Jordan na sa tuwing plano niyang umalis sa Heavenly Pool Palace, ang mga disipulo ni Sultan ay nasa malapit lamang, binabantayan siya. Bukod kina Willa at sa unang disipulo ni Sultan, tila lahat ng kahangahangang disipulo ni Sultan, kabilang si Alvin, ay nagpapalitan sa pagbabantay sa kanya. Dahil dito, natural lamang na hindi siya nang ahas na umalis. Sa huli, sumuko na lamang siya. Tutal, sa oras na ito, ang labanan ng buhay o kamatayan ay mahigit 2 buwan na lamang ang layo. Bagamat sumuko na si Jordan sa pakikipagkita kay Winston, hindi tumigil si Sultan at ang kanyang mga kahangahangang disipulo sa pagbabantay sa kanya. Sa huling 2 buwan bago ang labanan, tanging sina Melinda, Finley, at Hong Fei na lamang ang natitirang nagmamasid sa kanya, kaya't si Alvin na lang ang nag-cultivate. Bagamat tiwala sila sa lakas ni Alvin at alam nilang mayroon siyang pambihirang kakayahan para talunin ang kanyang mga kalaban, halos hindi mailabas ni Alvin ang mga Ning Dragon sa labanan. Kaya naman, gusto nilang ipagpatuloy niya ang pag-cultivate ng kanyang godly image phenomenon upang mapalakas ang kanyang lakas nang sa gayon ay makaharap niya si Jordan sa pinakamahusay na kondisyon. Sa wakas, dumating na ang araw ng labanang buhay o kamatayan nina Alvin at Jordan.
Isang malaking pulutong ang nabuo na sa Prodigy Arena kaninang madaling araw. Marami sa kanila ay mga disipulo ng Heavenly Pool Palace na maagang dumating para makakuha ng magandang upuan. Narito na sa wakas ang araw ng labanan sa pagitan ng pinakamalakas na disipulo ng Profound Heaven Celestial Emperor na si Jordan, at ng ikapitong kahangahangang disipulo ng Verdant Prairie Celestial Emperor na si Alvin. Si Alvin ay isang umuusbong na bituin ng palasyo ng langit. Kahit wala pa siya sa 300 taong gulang, napakalakas na niya. Dahil nangahas siyang hominin si Jordan sa isang labanang may hangganan ng buhay o kamatayan, siguradong may mga taktika siyang nakahanda. Hindi naman talaga totoo yan. Naroon ako noong hinamon niya si Jordan. Maaaring ginawa niya lang iyon para takutin si Jordan at hindi niya inaasahan na tatanggapin ni Jordan ang hamon. Sa huli, wala siyang ibang nagawa kundi ipagpatuloy ang nasimulan niya. Aba, hindi mahalaga iyon. Malapit na nating makita kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Oy, mukhang tumaya sila. Pastahan din tayo. Kahit mas mababa ang tsansa ni Jordan, tataya ako sa kanya. Sang-ayon ako. Pupuste rin ako sa kanya. Bago pa man dumating ang mga pangunahing bituin ng labanan, marami ng aktibidad sa paligid at loob ng Prodigy Arena. 3,305. Maraming tao ang nagulat nang magdesisyon sina Alvin at Jordan na pumasok sa isang labanang may banta ng buhay o kamatayan na walang pagpipilian kundi ang sumuko 3 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagkabigla, lahat sila ay sabik na naghihintay sa araw ng labanan. Mabilis na lumipas ang 3 taon sa isang kisap mata para sa mga nasa Devata Realms. Kahit ang mga saradong cultivation ay mas matagal pa kaysa doon. Hindi nakakagulat na mas nakakuha ng atensyon ang laban ni Alvin kay Jordan kumpara sa laban niya kay Fabian. Isa sa mga dahilan ay ang kalaban ay si Jordan, isa sa nangungunang 5 kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Isa pang dahilan ay ang kalaban ni Jordan na si Alvin, nakakapasok lang sa Heavenly Pool Palace ilang taon na ang nakalilipas. Hindi lamang isang bagong disipulo si Alvin, kundi wala pa siyang 300 taon na ang nakalilipas. Wala pa siyang kalahati ng edad ni Jordan. Talaga kayang manalo siya laban kay Jordan. Sa sandaling ito. 6 junior brother, ilang taya na ang natanggap mo? Hindi napigilan ni Finley na magtanong habang nakatayo sa gilid at pinapanood si Hong Fei na tumatanggap ng mga taya mula sa mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Hindi naman ganoon kasama. Sa ngayon, nakakolekta na ako ng mahigit 500,000 Royal Grade Celestial Crystals, nakangiting sagot ni Hong Fei. Labis siyang natuwa na napagdesisyonan niyang pumunta sa Prodigy Arena kanina kasama ang kanyang 5th senior brother. Kung hindi sana siya nakatanggap ng mga taya mula sa napakaraming tao. Sa katunayan, hindi lamang si Hong Fei ang tumaya para sa labanan. Gayunpaman, hindi tulad ng iba, tinatanggap lamang niya ang mga tumataya kay Jordan at tumangging tumanggap ng mga taya mula sa mga nag-aakalang mananalo ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil medyo mataas ang ibibigay niyang bayad kung mananalo si Jordan kumpara sa iba, maraming taong gustong tumaya kay Jordan ang tumataya sa kanya. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpadala si Hong Fei ng voice transmission kay Finley. Nakatanggap na ako ng mahigit 1,000,000 Royal Grade Celestial Crystals ngayon. Diretsong sinabi ni Finley, gusto ko ng 20% ng kita. Ika-5 senior brother, paano ka naman nakakahiya? Wala ka man lang ginawa, pero gusto mo ng 20% ng tubo. Hindi ito patas. Galit na sigaw ni Hong Fei. Paano mo nasabing wala akong ginawa? Hindi ba't nakatayo ako sa tabi mo, binabantayan ka at ang mga celestial crystals na hawak mo? Seryosong sabi ni Ouyang Chifeng. Natigilan si Hong Fei sa mga salitang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ika-5 senior brother, bakit hindi ko alam na napakawalan mo pala hanggang ngayon? Hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Plano kong ibigay kay little junior brother ang kalahati ng mga celestial crystal na ito. Maaari mong hingin ang iyong 20% mula sa kanya. Hindi natitinag si Finley habang sinasabi niya, bihira kang maging ganito kabukas palad.
Dahil kalahati ang ibibigay mo kay Little Junior Brother, dapat niyang panatilihin ang kalahati ng kita. Kukunin ko na lang ang 10% ng kalahati mo. Ikaw. Hindi mapabulaanan ni Hong Fei ang mga salita ni Finley. Patuloy lamang siyang tumatanggap ng mga taya mula sa mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Di nagtagal, nakakolekta siya ng mahigit 2 milyong Royal Grade Celestial Crystals. Sa katunayan, malapit na niyang maabot ang 3 milyong marka. Natural lang na ang mga puwersang nasa antas langit ay nagmamay-ari ng maraming Royal Grade Celestial Crystals. Kaya naman, paminsan-minsan ay binibigyan nila ang kanilang mga disipulo ng Royal Grade Celestial Crystals. Makakakuha rin sila ng mga Celestial Crystals sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga misyon tulad ng pangangaso ng mga Celestial Beast o pakikipagkalakalan sa isa't isa. Nang malapit nang umabot sa 5 milyon ang kita ni Hong Fei, nagsimula siyang makatanggap ng maraming atensyon. Si Hong Fei ba iyan, ang pang-anim na kahangahangang disipulo ni Sultan? Siya ang nakatatandang kapatid ni Alvin, tama ba? Anong ginagawa niya? Tinatanggihan niya ang mga gustong tumaya kay Alvin at tumatanggap lang ng taya mula sa mga tumataya laban kay Alvin. Bukod pa rito, mas mataas ang payout na ibinibigay niya kumpara sa iba. Gaano ba kalaki ang tiwala niya kay Alvin? Mukhang hindi siya nagdududa na mananalo si Alvin. Uy, hindi ba parang insider trading ito? Sa anumang kaso, maraming tao ang tumataya sa kanya. Batay dito, makikita mo na iniisip ng karamihan na tiyak na mananalo si Jordan. Gayunpaman, bilang nakatatandang kapatid ni Alvin, mas naiintindihan niya si Alvin kaysa sa amin. Posible ba talagang manalo si Alvin? Susubukan ko ang swerte ko sa pagtaya kay Alvin. Ako rin. Sa sandaling ito, makahulugang tiningnan ni Finley si Hong Fei habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, 6th Junior Brother, oras na para tumigil. Paano kung matakot si Jordan at tumangging lumaban? Humajejek si Hong Fei at nagpas siyang makinig kay Finley. Sinabi niya sa mga nakapaligid sa kanya, hindi na ako tatanggap ng kahit anong taya. Mga nakababatang kapatid, ganito lang karami ang mga taya na matatanggap ko. Kung tatanggap pa ako ng higit, hindi ko na maibibigay ang payout kung mananalo si Jordan. Nang marinig ang mga salita ni Hong Fei, maraming tao ang parang gustong samuka ng dugo. Kaya tinatanggap niya ang mga taya na ito hindi dahil sa tiwala siyang mananalo si Alvin. Parang ginagawa niya lang ito bilang suporta kay Alvin. Hindi ba't masyado siyang maluho? Sa tingin ko ay nakatanggap na siya ng humigit kumulang 4 o 5 milyong Royal Grade Celestial Crystal sa mga taya. Kahit na hindi mataas ang kanyang payout, kakailanganin pa rin niyang gumastos ng humigit kumulang 1 milyong Royal Grade Celestial Crystals kung mananalo si Jordan. Nabalitaan ko na ang ika-6 na kahangahangang disipulo ni Sultan ay nagmula sa isang mayamang angkan. Mukhang siya lang ang nag-iisang anak ng pinuno ng angkan. Kaya niyang maging maluho kahit na ganito ang kanyang pinagmulan. Tama. Nabalitaan ko rin na tinanggap lang siya ng Verdant Prairie Celestial Emperor para sa kapakanan ng kanyang lolo. Kung hindi, sa kanyang talento, paano niya makukuha ang atensyon ni Lord Sultan? Napakayaman niya talaga. Nakakasuklam talaga ang mga pagkukumpara. Sa huli, halos lahat ay nag-isip na si Alvin, nakakapasok lang sa Heavenly Pool Palace, ay may pagkakataong talunin si Jordan, na margal nang nagtatag ng kanyang katayuan bilang isa sa nangungunang 5 mahuhusay na disipulo sa Heavenly Pool Palace. Kahit maliit na bagay lang ang mga taya, narinig na ito ni Jordan na hindi pa nakakarating sa Prodigy Arena. Nakatatanda kong kapatid, sa tingin mo ba ay nang-ahas ang ika-6 na kahangahangang disipulo ni Lord Sultan na tanggapin ang mga taya dahil sa palagay niya ay hindi ka mananalo? Sa mga kahangahangang disipulo ng Profound Heaven Celestial Emperor, si Wesley, ang kanyang ikatlong disipulo, ang pinakamatalino. Kahit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jordan, ay nakikinig sa kanya paminsan-minsan. Seryosong sinabi ni Wesley, Senior Brother, posibleng tinatakot kanila para umatras, pero hindi ko maiwasang isipin na may kakaiba rito. Sa katunayan, ipinagtapat ni Jordan kay Wesley at sinabi rito na kumuha siya ng 2 may titulong Celestial Emperor upang patayin si Alvin.
Bukod doon, nagreklamo rin si Jordan na hindi niya magawang umalis sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace para makipagkita kay Winston. May kutob siyang hindi sinusubukan ng mga kahangahangang disipulo ni Sultan na mangalap ng ebidensya o hulihin si Jordan sa akto. Naniniwala siyang sinusubukan ng mga kahangahangang disipulo ni Sultan na pigilan si Jordan na makipagkita kay Winston. Marahil, nag-aalala ang mga kahangahangang disipulo ni Sultan na may matuklasan si Jordan kung makakatagpo si Jordan kay Winston. Bagamat haka-haka lamang niya ang mga ito, medyo sigurado siyang tama siya. Bakit? Third junior brother, kulang talaga ang tiwala mo sa akin. Nakangiting tanong ni Jordan. Hindi naman sa ganoon, senior brother. Nakakapagtaka lang sa akin ang buong pangyayari. Sa unang tingin, parang si Sultan at ang kanyang mga kahangahangang disipulo ay naghahanap ng ebidensya at mahuhuli ka sa akto. Gayunpaman, hindi ko maiwasang isipin na sinusubukan kanilang pigilan sa pakikipagkita kay Winston. Kung hindi, bakit nila ipapakitang gilas na pinapanood kanila? Nag-aalalang sabi ni Wesley. Sa sandaling ito, isang binata na nakadamit na parang isang scholar at may hawak na pamaypay ang nagsabi, "Third junior brother, masyado kang nag-iisip." Ang binatang ito ay si Joff, ang pangalawang kahangahangang disipulo ng Profound Heaven Celestial Emperor, ang pangalawang nakababatang kapatid ni Jordan, at ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Wesley. Sa mga kahangahangang disipulo ng Profound Heaven Celestial Emperor, ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Jordan. Umiling si Joff habang patuloy na sinasabi, "Masyado kang paranoid. Ilang beses ka bang nagkamali ng paghusga sa isang sitwasyon noon? Sa tingin ko mali ka na naman ngayon. Alam ng lahat na tao si Alvin at wala pa sa 300 taong gulang. Sa tingin mo ba talaga ay kayang talunin ng isang taong tulad niya ang matandang kapatid? Bukod pa rito, sa panahon ng labanan, ang lakas lang ng isang tao ang maaasahan, at ang mga panlabas na bagay, kabilang ang mga celestial weapon, ay ipinagbabawal. Anong mga trick ang kaya niyang gawin? Gayunpaman, sa tingin ko ay mas mabuting maging maingat kaysa magsisi, sabi ni Wesley na bahagyang nakasimangot. Sa katunayan, marami na siyang maling hinuha na sitwasyon noon. Gayunpaman, ang bagay na ito ay napakahalaga. May kinalaman ito sa buhay ng kanyang pinakamatandang kapatid. Kaya naman, naisip niya na mahalaga na magpatuloy sila ng may pag-iingat. Ikatlong nakababatang kapatid, nakangiting sabi ni Jordan, "Pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit alam mong mapapahiya ako at masisira ang aking reputasyon kung actress ako sa labanan ngayon. Maliban na lang kung sigurado ka, hindi ko maaaring isugal ang aking reputasyon batay lamang sa iyong mga haka-haka. Kung masisira ang aking reputasyon, maririnig ito ng iba pang mga puwersang nasa langit at minamaliit ako. Bagamat hindi ako isang taong inuuna ang reputasyon kaysa sa buhay, determinado akong labanan si Alvin dahil napakataas ng aking tsansa na manalo." Kumislap ang kanyang mga mata ng isang mabangis na liwanag sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. "Nakatatanda kong kapatid," buntong hininga ni Wesley, "syempre nasa iyo ang desisyon. Naiintindihan ko na nasa mahirap ka ring sitwasyon, at hindi ko magagarantiya na 100% tama ang mga haka-haka ko." Tumanggaw si Jordan. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, "Punta tayo sa Prodigy Arena." 3,306. Isang napakalaking pulutong ang nagtipon sa Prodigy Arena. Mula sa malayo, puro ulo lang ang makikita. Sa sandaling ito, si Elder Chin mula sa Sword Trial Pavilion ay naghihintay na sa battle ring habang nakapikit. Maraming tao pa rin ang nagkukumpulan sa Prodigy Arena ng mga oras na ito. Tila walang katapusang agos ng mga manunood ang papunta sa arena. Iyan ang unang disipulo ng Cloud Zither Celestial Emperor, si Alexander. Sa mga kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace, nasa likod lang siya ng nangungunang 5 kahangahangang disipulo. Hindi ko inaasahan na pupunta rin siya para manood ng labanan. Ang unang disipulo ng Cloud Zither Celestial Emperor, isa sa 9 na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace, si Alexander, ay isang binata na nakasuot ng simpleng roba at may dalang sitare sa kanyang likod. Siya ay naging isang 10 Direction Celestial Lord bago pa man siya umabot sa edad na 1,000.
Bukod pa riyan, naunawaan din niya ang lahat ng lalim ng karunungan hanggang sa antas ng kahusayan. Noon, nakalaban niya si Jordan at nakapagpalitan ng mahigit 100 galaw bago siya natalo. Higit sa lahat, isa lamang siyang Celestial Lord. Maraming tao ang nag-iisip na wala siyang magiging problema sa pagkatalo kay Jordan kapag naging Celestial Emperor na siya. Tama. Iniisip ko kung kailan siya magkakaroon ng malaking tagumpay. Nakakapanabot talaga. Siguro interesado talaga siya sa laban nina Alvin at Jordan. Kung hindi, hindi sana siya pupunta. Nakuha agad ni Alexander ang atensyon ng maraming tao pagdating niya. Tutal, pangalawa lang siya sa nangungunang 5 mahuhusay na disipulo sa Heavenly Pool Palace. Nangangahulugan ito na siya ang nangungunang pang-6 na mahuhusay na disipulo sa Heavenly Pool Palace. Bagamat sikat siya sa Heavenly Pool Palace, ang mga Tagalas ay nakakaalam lamang ng nangungunang 5 mahuhusay na disipulo sa Heavenly Pool Palace. Maliban na lang kung matalo niya si Jordan at papalitan si Jordan bilang isa sa nangungunang 5 mahuhusay na disipulo sa Heavenly Pool Palace, makikilala lamang siya sa Heavenly Pool Palace. Sa sandaling ito, nandito na si Faye. Ang mga salitang ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa sandaling sinabi ang mga ito. Maya-maya pa, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng itim at mahabang roba na nagtatago ng kanyang figure at isang sombrero na nagtatago ng kanyang mukha. Ang pagdating ng babaeng ito ay nagdulot ng isa pang kaguluhan dahil hindi lamang siya isa sa nangungunang 5 kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace, kundi siya rin ang nag-iisang babae sa kanila. Gayunpaman, sapat ang kanyang lakas upang mapabilang sa nangungunang 3 sa nangungunang 5 kahangahangang disipulo. Ang kanyang talento at kakayahan ay nagpahiya sa maraming kalalakihan. Natalo na rin niya si Jordan noon. Siya ay disipulo ng Holland Celestial Emperor, isa sa 9 na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Hindi ko inakalang darating si Faye. Hindi lang makapangyarihan si Faye, kundi siya rin ang unang disipulo ng Holland Celestial Emperor. Gayunpaman, bihira siyang magpakita sa publiko. Hindi ko inaasahan na magiging interesado siya sa labanan ngayon. Mukhang maraming tao ang interesado sa labanan ngayon. Iniisip ko kung may darating ba sa mga may titulong Celestial Emperor. Nabalitaan kung may ilang may titulong Celestial Emperor na nagpakita 3 taon na ang nakalilipas noong nilabanan ni Alvin si Fabian. 2 may titulong Celestial Emperor ang dumating dahil dumating ang Verdant Prairie Celestial Emperor. Dumating ang Verdant Prairie Celestial Emperor ng panahong iyon dahil nag-aalala siya kay Alvin. Dumating ang Martial Dragon Celestial Emperor at ang Smokewave Celestial Emperor upang pigilan ang Verdant Prairie Celestial sa pakikialam sa labanang buhay o kamatayan nina Alvin at Fabian. Sa isa na namang laban ni Alvin, bukod sa Verdant Prairie Celestial Emperor at sa Martial Dragon Celestial Emperor, lumitaw din ang walang awang Celestial Emperor. May mga espesyal na pangyayari ang 2 labanang iyon. Kaya nga nagpakita ang mga tinaguriang Celestial Emperor. Kung walang mali sa labanan ngayon, sa palagay ko ay walang darating na kahit sino sa mga tinaguriang Celestial Emperor. Sa 9 na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace, ang Holland Celestial Emperor ay nasa unang 3. Ang 3 pinakamalakas na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace ay ang Profound Heaven Celestial Emperor, ang Holland Celestial Emperor, at ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Kasunod nito, ang Verdant Prairie Celestial Emperor, ang Merciless Celestial Emperor, ang Cloud Zither Celestial Emperor, ang Martial Dragon Celestial Emperor, at isa pang may titulong Celestial Emperor ay nasa likuran nila. Ang pinakamahina sa kanila ay ang Smokewave Celestial Emperor. Pagkatapos ng pagdating nina Alexander at Faye, maraming iba pang kahangahangang disipulo ng iba't ibang tinaguriang Celestial Emperor ang dumating din. Gayunpaman, ang kaguluhang dulot nila ay hindi kasing laki ng kaguluhang dulot ng pagdating nina Alexander at Faye hanggang sa dumating ang isa pang binata. Ang binata ay nakasuot ng abuhing damit, at isang kalabasa at isang mahabang tungkod ang nakasabit sa kanyang baywang. Ang kanyang magulo na buhok na nakalaylay sa kanyang mga balikat ay nagpapamukha sa kanya na magulo. Lumiwanag ang mga mata ng maraming tao pagkakita nila sa kanya. Si Santino. Kahit si Santino ay dumating.
Si Santino ang una at tanging disipulo ng Howling Heaven Celestial Emperor. Tila, minsan siyang tinuruan ni Yang Jian, ang Three-Eyed Celestial Emperor ng Jade Emperor Heaven. Siya ang pinakamakapangyarihan sa 5 nangungunang kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Kahit sina Faye at Benjin ay hindi kayang tapatan niya. Nabalitaan ko na ang tunay na anyo ng Howling Heaven Celestial Emperor ay isang Howling Heaven Celestial Dog na nanatili sa tabi ng Three-Eyed Celestial Emperor ng Jade Emperor Heaven. Iniisip ko kung totoo ba ito. Hindi ako sigurado. Gayunpaman, walang duda na ang Howling Heaven Celestial Emperor ay isang Celestial Beast. Maraming tao ang nagkumpirma nito. Ang Howling Heaven Celestial Emperor ay isa sa mga tinaguriang Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace. Ang kanyang lakas ay kapantay ng Cloud Zither Celestial Emperor at ng Martial Dragon Celestial Emperor. Gayunpaman, ang ranggo ay hindi gaanong tumpak. Ito ay dahil simula nang sumali siya sa Heavenly Pool Palace, ang Smokewave Celestial Emperor lamang ang kanyang nakalaban at natalo. Bukod doon, wala pang nakakita sa kanya na lumaban. Dahil dito, ang kanyang ranggo ay mas mataas amang sa Smokewave Celestial Emperor. Dahil nandito si Santino, nandito na ang 3 sa 5 pinakamahuhusay na disipulo ng Heavenly Pool Palace. Sa tingin ko ay hindi bababa sa 4 sa 5 nangungunang kahangahangang disipulo ang nandito. Huwag mong kalimutan na si Benjin ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Alvin. Malamang na darating si Benjin. Sa sandaling ito, 5 tao ang lumitaw sa Prodigy Arena. May isang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa gitna habang isang dalagang nakasuot ng puting belo ang nakahawak sa kanyang braso. Halos hindi maitago ng belo ang kagandahan ng dalaga. Sa tabi ng babaeng nakasuot ng puting belo ay isang dalagang mukhang maamo at mainit. Sa dulo, may isang napakagandang dalaga na may kaakit-akit na figure na nakasuot ng masikip na roba. Isang binata na may malamig at determinadong ekspresyon sa mukha ang lumipad sa tabi niya. Ang pagdating ng 5 taong ito ay nagdulot ng mas malaking kaguluhan kaysa sa mga nauna. 4 sila sa mga kahangahangang disipulo ni Lord Sultan at ang pinakabagong kahangahangang disipulo ni Pavilion Master Zenaida. Ang nasa gitna ay ang ika-7 disipulo ni Lord Sultan, si Alvin, tama ba? Siya ang nakikipaglaban sa buhay o kamatayan ngayon, tama ba? Tama iyan. Ang isa pang binata sa grupo na may malamig na ekspresyon ay tiyak na si Benjin, isa sa nangungunang 5 kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Ang kanyang lakas ay kapantay ni Faye at pangalawa lamang kay Santino. Ang 2 pang dalaga ay sina Melinda at Willa. Pareho silang mga kahangahangang disipulo ni Sultan. Sa 5 taong ito, si Alvin ang nakakuha ng pinakamalaking atensyon kahit na mas sikat si Benjin. Kung tutuusin, si Alvin ang isa sa mga pangunahing tauhan sa labanan ngayon. Sa sandaling ito, tinawag nina Finley at Hong Fei, Little Junior Brother. Nabigla si Alvin nang makita niya ang dami ng mga taong dumating para manood ng labanan. Hindi niya inaasahan na ganito karami ang darating. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, sumagot siya, ika-6 na nakatatandang kapatid, ika-5 nakatatandang kapatid. Hindi alam ni Alvin na maagang dumating sina Hong Fei at Finley sa Prodigy Arena. Sinubukan ni Melinda na hanapin ang 2 bago sila umalis ngunit hindi nila sila matagpuan. Nakangiting sabi ni Hong Fei, Little Junior Brother, may sorpresa ako sa iyo pagkatapos mong mapatay si Jordan. Sorprese. Sandali na natigilan si Alvin. Pagkatapos, medyo nahihiya siyang nagtanong, may inihandang regalo ka ba para sa akin, ika-6 na senior brother? Makikita mo mismo mamaya, misteryosong sabi ni Hong Fei. Samantala, si Melinda na nagmamasid sa paligid ng Prodigy Arena ay nagsabi, wala pa rin si Jordan. Natatakot ba siya at nagpas siyang huwag ng magpakita? Kung hindi siya sisipot, malamang kailangan na niyang umalis sa Heavenly Pool Palace. Kung hindi, magiging katatawanan lang siya rito, sabi ni Hong Fei habang tumatawa. Pagkatapos, humarap siya kay Willa at sinabing, pang-4 na senior sister, panoorin mo lang kung paano ka ipaghihiganti ng ating little junior brother. Sige, mahinang sabi ni Willa. Gayunpaman, may bahid ng pot na makikita sa mga mata niya nang mabanggit si Jordan.
Di nagtagal pagkatapos, nagpaalam si Alvin kay Tanya at sa kanyang mga nakatatanda bago ito lumipad papunta sa battle ring. Senior. Ngumiti si Alvin sa elder ng Sword Trial Pavilion. Maganda ang impresyon niya sa elder na ito. Tumango ang elder ng Sword Trial Pavilion ng may ngiti. Kasabay nito, tinanong niya si Alvin gamit ang voice transmission. May kumpiyansa ka ba? Bagamat walang galit ang matanda kay Jordan, kinamumuhian niya ang mga kilos ni Jordan. Kaya naman, sinusuportahan niya si Alvin na manalo. Elder, kailangan mo lang panoorin at makita, sabi ni Alvin nang nakangiti, halatang may kumpiyansa. Naguluhan ang matanda. Hindi niya matukoy ang pinagmumula ng kumpiyansa ni Alvin. Samantala, maraming disipulo ng Heavenly Pool Palace ang umiling habang nakatingin kay Alvin at nag-uusap. Lahat sila ay inakala na may hiling si Alvin na mamatay. Ilang taon pa lamang ang nakalilipas nang sumali si Alvin sa Heavenly Pool Palace, ngunit napakaraming kaguluhan na ang kanyang naganap. Gayunpaman, sa palagay ko ay walang sino man sa kasaysayan ng Heavenly Pool Palace ang umunlad ng kasing bilis niya. Sang-ayon ako. Gayunpaman, magiging mahirap para sa isang taong wala pang 300 taong gulang na talunin, lalo na't patayin, si Jordan. Iniisip ko kung gaano katagal siya makakatagal. Kung ako sa kanya, hindi ako sisipot kahit na masisira ang reputasyon ko. Kung isasaalang-alang ang kanyang edad, isang kamangha-manghang gawa na gawa niyang patayin si Fabian. Walang sino man ang mag-iisip ng masama sa kanya kung hindi siya sumipot. Kung tutuusin, si Jordan ay wala namang kasing talentado niya noong kasing edad niya si Jordan. 3,307. Inakala ng lahat ng mga disipulo ng Heavenly Pool Palace na mauuna si Jordan pagdating dahil siya ang may kalamangan sa labanang magaganap. Sino ang mag-aakala na si Alvin, ang kahangahangang disipulo na wala pang 300 taong gulang at kakasali lang sa Heavenly Pool Palace ilang taon na ang nakalilipas, ang unang darating. Matapos batiin ng elder ng Sword Trial Pavilion, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay na magsimula ang labanan. Ang kanyang walang ekspresyong mukha ay nagpapakita na wala siyang nararamdamang anumang pressure at ang araw na ito ay walang pinagkaiba sa ibang araw. Mukhang may kumpiyansa talaga si Alvin. Siguro hindi niya alam ang lakas ni Jordan. Hindi lang si Jordan ay isang Celestial Emperor, kundi naunawaan na rin niya ang lahat ng lalim mula sa batas ng apoy hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa. Bukod dito, narinig kong nagsimula na siyang matuto kung paano pagsamahin ang kanyang lalim. Base sa mga galaw ni Alvin, parang isa lamang siyang 5-element Celestial Lord. Para sa isang taong wala pang 300 taong gulang na maging isang 5-element Celestial Lord at maunawaan ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng kahusayan, walang duda na ang talento at kakayahan ni Alvin ay kahanga-hanga. Sa katunayan, masasabi kong walang kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace ang may likas na talento. Nakakalungkot lang na siya ay hanggal at pumayag sa isang laban ng buhay o kamatayan kay Jordan. Marahil ay naging mayabang siya matapos niyang patiin si Fabian 3 taon na ang nakalilipas. Abala ang mga disipulo ng Heavenly Pool Palace sa pag-uusap ng lumitaw ang 3 figure sa di kalayuan. Agad na nakuha ng 3 figurang ito ang kanilang atensyon. Nandito na si Jordan. Medyo maaga siyang dumating. Mukhang may kumpiyansa siya. Gaya ng inaasahan, isa siya sa 5 magagaling na disipulo sa Heavenly Pool Palace. Kahit na maaga siyang nandito, hindi siya kasing aga ni Alvin. Walang saysay na banggitin si Alvin. Naghahanap lang siya ng kamatayan. Ang 3 bagong dating ay sina Jordan. Ang kanyang pangalawang nakababatang kapatid na si Geoff. At ang kanyang pangatlong nakababatang kapatid na si Wesley. Karaniwan, sina Geoff at Wesley ay nakakakuha ng atensyon tuwing lalabas sila. Gayunpaman, ang kanilang presensya ngayon ay natabunan ng labanan at ng 2 pangunahing tauhan para sa araw na ito. Mas maaga pa ba siyang dumating kaysa sa akin? Nakangising sabi ni Jordan sa loob-loob niya nang makita niya ang lilang figure na nakatayo sa battle ring. Agad na tumindi ang intensyong pumatay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Jordan. Sa oras na ito, narinig ni Jordan ang isang pamilyar na boses sa kanyang isipan. Ito ay walang iba kundi si Junlei,
ang nag-iisang anak ni Zenaida, ang walang awang emperador sa langit. Dumating na si Junlei kanina at nagtago sa gitna ng karamihan. Nang makita si Jordan, pinaalalahanan niya si Jordan sa pamamagitan ng voice transmission. Mag-ingat ka. Dapat mong gawin ang lahat sa sandaling magsimula ang labanan at patayin siya sa isang galaw kung kaya mo. May kutob akong may mangtuka na si Alvin. Tutal, nang ahas siyang pumasok sa isang labanang may hangganan ng buhay o kamatayan kasama ka. Junlei? Hindi ko kailangan ng paalala mo, walang pakialam na sabi ni Jordan, kahit ang leon ay hindi magpipigil kapag nangangaso ng kuneho. Hindi ko siya bibigyan ng kahit kaunting pag-asa. Ipapadala ko siya sa hukay ng kawalan ng pag-asa at papatayin. Mabuti. Tiningnan ni Junlei ang lilang figure sa battle ring na may mapanglo na ekspresyon sa mukha. Dati, inakala niyang madali niyang madudurog ang binata na ito na wala pa sa 300 taong gulang. Hindi niya inaasahan na ang binata ay magiging kasing lakas niya, batay sa kapangyarihang ipinakita ng binata. Kung hahayaan lamang ang binata na patuloy na lumago, hindi niya kailanman makakalaban ang binata. Junior Sister Tanya, akin ka. Ako lang ang karapat-dapat sa iyo, naisip ni Junlei sa sarili habang inililipat ang kanyang mga mata sa isang babaeng nakatayo sa tabi ng mga kahangahangang disipulo ni Sultan. Nakasuot ito ng purong puti, at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang belo. Gayunpaman, halos hindi maitago ng belo ang kanyang kagandahan. Swoosh! Habang natatarantang nakatingin si Junlei kay Tanya, sa isang kisap mata ay lumitaw si Jordan sa battle ring. Pagkatapos niyang umupo sa tapat ni Alvin, sinabi niya, Alvin, hindi ko inaasahan na darating ka. Iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata. Iniunat niya ang kanyang mga paa at kamay at humikab bago tamad na sinabi, oh, nandito ka pala. Akala ko hindi ka nang ahas na magpakita. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Jordan nang marinig niya ang sagot ni Alvin. Tumindi ang hangarin niyang pumatay sa mga mata niya nang sabihin niya, dapat sa iyo ko sinasabi iyan. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan at kumilos ka na kung gusto mo akong patayin. Hinihintay ako ni Tanya na bumalik at mag-cultivate. Walang pakialam na sagot ni Alvin. Pagkatapos magsalita ni Alvin, tiningnan niya si Junlei na nakatago sa gitna ng karamihan. Malinaw niyang nakita ang balak na pumatay sa mga mata ni Junlei. Nalungkot niyang naisip, hindi magiging madali para sa akin na patayin si Junlei pagkatapos ng laban ngayon. Alam ni Alvin na kapag napatay niya si Jordan, hindi na niya may tatago ang kanyang lakas. Kung hahamunin niya si Junlei sa isang laban, walang paraan para tanggapin ito ni Junlei. Palihim lamang siyang patatakbuhin ni Junlei. Maliban sa isang labanang may parusa, mahihirapan siyang patayin si Junlei sa Heavenly Pool Palace. Tutal, si Junlei ang nag-iisang anak ni Zenaida, ang walang awang emperador ng langit. Kung papatayin niya si Junlei ng walang lehitimong dahilan, hindi lamang siya magagalit kay Zenaida, kundi manganib din siyang masaktan ng Heavenly Pool Palace. Sa panahong iyon, kahit ang kanyang guro, si Sultan, ay mahihirapan na ipagtanggol siya. Sa sandaling ito, inanunsyo ng Elder ng Sword Trial Pavilion, tulad ng napagkasundoan 3 taon na ang nakalilipas, ang labanan ngayon sa pagitan nina Alvin at Jordan ay isang labanang may bahid ng buhay o katayan na walang opsyon na sumuko. Matatapos lamang ang labanan kapag isa sa kanila ang namatay. Nakatutok ang mga mata ng lahat sa dalawang magkalaban sa battle ring. Patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng dalawa, at ramdam na ramdam ito. Kahit wala sila sa battle ring, ramdam na ramdam nila ang tensyon sa hangin. Dahil nagmamadali kang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Galit na galit sa mga salita ni Alvin, agad na sumiklab ang apoy mula sa kanyang katawan. Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, sumugod si Jordan patungo kay Alvin na parang bola ng apoy, na nag-iwan ng apoy sa kanyang likuran. Mabagsik siyang sumugod patungo kay Alvin na parang isang galit na halimaw. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang nakatingin kay Jordan na mabangis na sumusugod sa kanya. Sa isang iglap lamang, ipinakita niya ang Pine Willow Divine Tree gamit ang Godly Image Phenomenon. Pagkatapos noon, hiniram din niya ang kapangyarihan ng Clear Heavens Divine Wood.
Ang enerhiya ng ika-6 na anyo na Clear Heavens Divine Wood ay sumulpot sa Pine Willow Divine Tree. Dahil dito, tila naging matatag ang Pine Willow Divine Tree. Habang patuloy na lumalaki ang Pine Willow Divine Tree, naglagay ito ng anino kay Jordan na hindi pa nakakalapit kay Alvin. Nang makalapit na siya, halos natabunan na si Alvin ng Pine Willow Divine Tree. Swoosh! 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 Sa oras na ito, ginamit ni Alvin ang mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree at hinampas ang mga ito kay Jordan. Mabilis at malakas ang kanilang mga galaw habang lumalapit sila sa nagliliyab na halimaw na si Jordan. Boom! Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa ere ng magbanggaan ang dalawang magkalaban. Di nagtagal, si Jordan, na nababalot pa rin ng apoy, ay napilitang umatras dahil sa mabangis na mga pag-atake. Gayunpaman, hindi siya nagtamo ng anumang pinsala. Bigla na lang natapos ang unang round na walang nakakuha ng kalamangan. Ang enerhiya mula sa banggaan ay kumalat sa lahat ng direksyon, nagpasiklab ng malakas na hangin at naging sanhi ng malakas na pagwagayway ng mga damit ng lahat. Nang hamupa na ang alikabok, makikita ang mga bitek sa lupa kung saan nakatayo si Jordan. Dapat tandaan na ang Heavenly Pool Palace ay gumamit ng mga kakaibang materyales at gumugol ng maraming pagsisikap sa paggawa ng battle ring. Upang mag-iwan ng marka sa battle ring, kailangan ang isang tao ay maging napakalakas. Ang Pine Willow Divine Tree. Matapos umatras, biglang nagbago ang ekspresyon ni Jordan nang makita niya ang Pine Willow Divine Tree sa harap niya. Ikaw. Nagawa mong maipakita ang Pine Willow Divine Tree ng godly image phenomenon gamit ang bangkay ng aking nakababatang kapatid. Ngayong naisip ko na, kailangan ko talaga siyang pasalamatan. Umalangaw-ngaw ang mapangutsyang boses ni Alvin mula sa loob ng puno. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ako manalo sa laban ngayon. Habang nagsasalita si Alvin, patuloy na gumalaw ang mga sanga mula sa puno na parang pinoprovoke nila si Jordan. Samantala, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang mga nanunood sa sandaling ito. Napagtagumpayan na ba ni Alvin ang godly image phenomenon? Hindi ba't napakswerte niya? Saan niya natutunan yan? Matagal ko na itong pinag-iisipan. Bagamat mas tumagal si Fabian sa labanan matapos bumalik sa kanyang tunay na anyo, natalo pa rin siya pagkalipas ng ilang sandali. Dapat ay mas malakas na siya sa kanyang tunay na anyo, ngunit madali siyang napatay ni Alvin. Sa pagbabalik tanaw, tiyak na pinagkadalubhasaan ni Alvin ang isang espesyal na pamamaraan na maaaring daijin si Fabian. Mukhang nakuha niya ang manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula kay Fabian. Lumalabas na ang pagkamatay ni Fabian ay lalo lamang nagpalakas kay Alvin. Hindi maiwasan ng mga nakamasid na humanga sa tanawing nasa harap nila. Maging sina Alexander, Faye, at Santino ay nagliwanag nang makita nila si Alvin na gumagamit ng godly image phenomenon. Napakahusay talaga ni Alvin, bulong ni Simayo sa sarili. Hindi nagsalita si Faye. Gayunpaman, ipinapakita ng kanyang mga mata na hindi siya kasing kalmado ng dati. Kawili-wili. Si Santino, na tila walang interes at tamad, ay mukhang mas maganda rin ang kanyang pakiramdam. Balik na sa ring ng labanan. Alvin, sa tingin mo ba talaga ay matatalo mo ito dahil lang sa kaya mong ipakilala ang Pine Willow Divine Tree gamit ang godly image phenomenon? Ngumisi si Jordan at may paghamak na sinabi, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Makikita mo na kahit na na-master mo na ang godly image phenomenon at naunawaan ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa, hindi pa rin ito kayang tumbasan ang kakaiba sa pagitan ng isang Celestial Lord at isang Celestial Emperor. 3,308. Tingnan natin. Nanatiling kalmado si Alvin sa mga banta ni Jordan. Sa kabaligtaran, lalong nagalit si Jordan sa kawalang bahala ni Alvin. Nagsimula siyang gumalaw muli, nababalutan ng apoy. Sumugod siya patungo kay Alvin na ngayon ay protektado ng manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa godly image phenomenon. Swoosh! Swoosh! Ang apoy sa katawan ni Jordan ay biglang nagliyab at nahati sa 10 bola ng apoy bago bumagsak patungo kay Alvin at sa Pine Willow Divine Tree na parang ulan ng mga meteorite. Kasabay nito, muling sinimula ni Alvin na iwagayway ang mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree.
Gayunpaman, sa tuwing dumadampi ang apoy sa mga sanga, agad itong nagliliyab. Tila madaling magliyab ang apoy at mabilis na kumakalat. Sa loob lamang ng ilang sandali, kumalat na ang apoy sa puno ng Pine Willow Divine Tree. Agad na nagliwanag ang mga mata ng maraming disipulo ng Heavenly Pool Palace nang makita ito. Kahanga-hanga. Matagal ko nang naririnig ang chismis na nagawa ni Senior Brother Jordan na pagsamahin ang explosion profundity at corrosive profundity ng kanyang batas ng apoy. Mukhang totoo ang chismis. Ang galaw na ginamit niya kanina ay perpektong pagsasama ng dalawang lalim. Tama iyan. Kahit hindi pa niya lubos na natututo sa pag-fuse ng mga depth, ang epekto ay kahanga-hanga na. Wow! Ang lakas niya! Bagamat humanga ang mga disipulo ng Heavenly Pool Palace sa ginawa ni Jordan, si Alexander, ang binata na simpleng nakadamit at may dalang sitare sa kanyang likod, ay umiling at bumaantong hininga. Akala ko ang lakas ko, kahit papaano, ay kapantay ni Jordan. Hindi ko inaasahan na mapagsasama niya ang explosion profundity at corrosive profundity ng batas ng apoy. Kahit na isa na akong Celestial Emperor ngayon, hindi ko pa rin siya matatalo. Sa kabila ng kanyang mga iniisip, tila hindi natalo si Alexander. Sa halip, ang kanyang mga mata ay kuminang sa determinasyon. Mas lalo siyang namotivate nang natuklasang ito. Nagawa ni Jordan na pagsamahin ang dalawang kalaliman. Bahagyang nagulat din si Faye. Siya, kasama si Benjin at isa pang kahangahangang disipulo, ay nagawang mapabilang sa nangungunang 3 sa nangungunang 5 kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace dahil nagawa niyang pagsamahin ang dalawang kalaliman. Bagamat makikita na hindi perpekto ang pagsasanib, hindi mahirap makita na magagawa ni Jordan na maperpekto ang pagsasanib sa pagitan ng explosion profundity at ng corrosive profundity sa lalong madaling panahon. Si Jordan. Bumuti ng husto. Kahit si Benjin, ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Alvin, ay bahagyang natigilan. Sa katunayan, tila medyo humanga rin siya. Nang marinig ang mga salita ni Benjin, hindi na bago ang tiwala ni Hong Fei kay Alvin. Sabi niya, ano na naman? Hindi pa nga niya na perpekto ang fusion. Sigurado akong hindi takot sa kanya si Little Junior Brother. Sa ring ng labanan. Bahagyang nabalisa ang elder ng Sword Trial Pavilion nang makita niyang nasusunog ng apoy ang Pine Willow Divine Tree. Sa kabaligtaran, isang kumpiyansa at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jordan habang pinagmamasdan niya ang nasusunog na Pine Willow Divine Tree. Swoosh! Isang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Kasunod nito, isang enerhiyang kasing banayad ng tubig ang bumulwak mula sa puno ng Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon, na nagbabalik sa dating kalagayan ng mga nasunog na sanga. Habang dumadaloy ang enerhiya sa mga sanga, hindi lamang nito pinagaling ang mga ito, kundi sinimulan din nitong patayin ang apoy. Ano? Nanood ang mga nanunood ng nakaawang ang kanilang mga bibig, gulat na gulat. Malinaw na mas matindi ang apoy kaysa kahoy. Nakita na natin yan kanina. Bakit biglaan ang pag-ikot mo? Bakit napakalakas ng Pine Willow Divine Tree ng Godly Image Phenomenon? Parang pinapatay ng enerhiyang parang tubig ang apoy. Bagamat nakikita nilang naaapula na ang apoy, talagang nakikita nila ang mga detalye. Natuklasan ni Alvin kanina na magiging mahirap para sa kanya na talunin si Jordan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon at sa lakas mula sa Clear Heavens Divine Wood. Sa katunayan, may posibilidad na matalo siya. Kaya naman, determinado niyang hiniram ang lakas mula sa World Cleansing Divine Water. Gaya ng idinidikta ng batas ng sansinukob tulad ng pagtagumpay ng apoy sa kahoy, ang tubig ay nagtagumpay sa apoy. Bagamat hindi kayang ilabas ng World Cleansing Divine Water ang kasing lakas ng Clear Heavens Divine Wood para maitago ang presensya nito, sapat pa rin ito para kay Alvin para baguhin ang takbo ng labanan. Paano ito nangyari? Natulala si Jordan. Ang pangyayaring ito ay talagang hindi niya inaasahan. Patayin mo na siya ngayon. Ang malabatang boses ng Chaos Divine Earth ay umalangaw-ngaw sa little world ni Alvin sa sandaling ito. Pagkatapos, mabilis nitong ipinadala ang enerhiya nito sa manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon.
Dahil doon, na parang nabigyan ng lakas, ang Pine Willow Divine Tree na kasing laki ng burol kanina ay lumaki at naging kasing laki ng bundok sa isang iglap lamang. Swoosh! 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 Mas makapal na ngayon ang mga sanga mula sa Pine Willow Divine Tree. Gumawa ang mga ito ng hole sa paligid ni Jordan na ikinulong siya sa loob. Pagpipigil sa kalaliman. Kasabay nito, ginamit ni Alvin ang batas ng kalawakan na restrain ng profundity upang tulungan ang mga sanga sa pagpigil kay Jordan. Dahil sa lakas ng Chaos Divine Earth, alam niyang malapit nang matapos ang labanan. Hindi na niya kailangang magpigil pa ngayon. Sa tingin mo ba talaga ay ganoon kadali akong patayin? Nang bumalik sa kanyang katinoan si Jordan, ang kanyang tingin ay naging malamig habang ang apoy sa kanyang katawan ay sumulpot at nag-alab ng mas mainit kaysa dati. Sa loob lamang ng isang iglap, ang enerhiyang pumipigil mula sa batas ng kalawakan na restrain ng profundity ay nabasag ng lumalaking apoy. Ang bilis ng lumalaking apoy ay tila bumagal matapos masira ang pagpipigil, ngunit hindi ito tumigil sa paglaki hanggang sa mapigilan ito ng mga sanga na bumuo ng isang hola. Sa tingin mo ba ay kayang hawakan ako nito? Inabot ng lalaking nababalot ng apoy ang mga sanga at hinawakan ito para paghiwalayin. Gayunpaman, natuklasan niya agad na kahit masira niya ang mga sanga, mabilis pa rin itong magbabagong buhay. Hindi ba't ito ang batas ng kakayahan ng kahoy na magbagong buhay? Paano ito naging posible? Paano natatakpan ng iyong manifestasyon ng Pine Willow Divine Tree mula sa Godly Image Phenomenon ang regenerative skill mula sa batas ng kahoy? Hindi maitago ni Jordan ang gulat at kawalan ng paniniwala sa kanyang boses. Natuklasan niya na walang silbi ang pagbunot o pagsunog ng mga sanga. Patuloy lamang ang mga ito sa pagbabagong buhay. Kasabay nito, nagsimulang lumiit ang hola. Bilang resulta, ang nag-aalab na apoy ay lalong lumiit. Hindi na kailangang sabihin, ang mga nanood ay nagulat din. Ano? Ang mga sanga ng Pine Willow Divine Tree ay lalong lumakas ng lumakas habang pinipigilan nito si Jordan. Sa katunayan, tila hindi ito masisira. Gaano man kahirap ang pagpupumiglas ni Jordan, hindi siya makawala. Hindi nagtagal at namatay ang apoy, at lumitaw si Jordan sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay kasunputan ng isang papel, at ang kanyang enerhiya ay mahina. Malinaw na ang kanyang buhay ay nakasabit sa isang sinulid. Iba't ibang ekspresyon ng gulat at kawalan ng paniniwala ang makikita sa mga nakamasid. Tila mananalo si Alvin. Ang kailangan na lang gawin ni Alvin ngayon ay ang gumawa ng nakamamatay na suntok. Ito ay isang laban ng may bahid ng buhay o kamatayan at walang pagpipilian kung susuko. Hindi matatapos ang labanan hanggat hindi namamatay ang isa sa kanila. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas. Alam ni Jordan na hindi na niya kayang baguhin ang takbo ng labanan. Isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, ako, si Jordan, ay mamamatay sa kamay ng isang lalaking wala pang 300 taong gulang. Isang biro. Ito siguro ang unang pagkakataon sa Heavenly Pool Palace na ang isang Celestial Lord ay pumatay ng isang Celestial Emperor. Ngumisi lang si Alvin. Gumalaw ang Pine Willow Divine Tree sa sandaling ito, handa nang magbigay ng nakamamatay na suntok. Kasabay nito, biglang nakaramdam si Alvin ng isang mapang-ipang enerhiya na kumapit sa kanya. Pakiramdam niya ay kung tatamaan niya ang nakamamatay na suntok, agad siyang mamamatay. Bigla, isang luma at paos na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Binata, dapat alam mo kung kailan dapat huminto. Di nagtagal, lumitaw ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na taosta. Maputi na ang buhok niya at mahaba ang puting kilay. Gayunpaman, medyo bata pa ang mukha niya. Ang lahat ng ito ay nagmukha siyang isang immortal na pantas. Guru. Ngumiti ng kaawa-awa si Jordan nang makita ang bagong dating. Napahiya ka. Guru. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata. Base sa paraan ng pakikipag-usap ni Jordan sa bagong dating, malinaw na ang matandang lalaki ay ang Profound Heaven Celestial Emperor, ang pinakamalakas na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Ito ang unang beses na nakita niya ang Profound Heaven Celestial Emperor. Hindi na kailangang sabihin, ang pagdating ng Profound Heaven Celestial Emperor ay nagdulot ng kaguluhan sa mga nanood.
Nandito na ba ang Profound Heaven Celestial Emperor? Dahil nandito siya, mukhang hindi mamamatay si Jordan ngayon. Hindi ba't labag iyon sa mga patakaran? Isa itong laban ng buhay o kamatayan na walang opsyon na sumuko. Talaga bang makikialam ito? Isa itong insulto sa mga namatay sa ganitong uri ng labanan. Anong mga patakaran? Ang mga may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace ang gumawa ng mga patakarang ito. Tama iyan. Hindi lamang siya isang may titulong Celestial Emperor, kundi isa rin siya sa 3 pinakamalakas na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace. Bagamat iniisip ng karamihan na hindi tama na makialam ang Profound Heaven Celestial Emperor, hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang hindi pagkasya. Nagyelo ang ekspresyon ni Alvin habang nakatitig sa Profound Heaven Celestial Emperor mula sa malayo. Mahina niyang sinabi, "Senyor, nakikipaglaban ako sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan at wala akong pagpipilian kundi sumuko kasama si Jordan." Ang Sword Trial Pavilion ay maaaring maging saksi sa pagiging lihaytimo ng labanan. Hindi ba't labag sa batas na makialam ka? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.